Hello guys, ayan meron tayong garlic flakes. Ayan, kita naman talaga namang malutong ang ating garlic flakes. Homemade garlic flakes na pwedeng pang negosyo. Ayan, gagawa tayo ngayon mga idol, mga kabarangay, ng masarap at higit sa lahat para sa may mga high blood. Ito raw ay napakamabisang gamot, kaya gagawa tayo ng homemade garlic flakes. Ayan. So meron tayong kalahating kilong bawang na talop na binili natin. So ang gagawin natin ay ayan, tanggalan lang natin na medyo nangingitim na siya ng konti sa dulo dahil nakalagay na po sa rep ng mga isang araw. Ayan, 2 araw pala. Sorry. So ayan, tiniwa lang natin na medyo panipis ang ating bawang. So, sa umpisa medyo mahirap, pero pag ito'y nasanay ka na, matuloy-tuloy na po ang ating paghihiwa. Madali na lang. Lalong-lalo na kung ikaw medyo sanay na sa paghihiwa sa kusina. Napakadali lang po niyan hiwain at gagamit lang po dapat tayo ng medyo matalim na kutsilyo. So ayan, nahiwa na natin ang kalahating kilong bawang na pinili po natin sa palengke, medyo malalaki. At syempre ayan, nagayat din tayo ng siling labuyo, mga 3 piraso, syempre para may kagat ang ating pinalutong na garlic flakes na parang chichirya lang ng mga matatanda. Ayan. So ayan, nagprepare na tayo ng mantika syempre at ayan. So huwag lang natin masyadong painitin ang mantika, dapat medyo isabay po natin muna kasi pag mainit na ang mantika na ilagay natin, mahirapan po tayo magtansya, hindi po nagiging mapantay. Hindi po nagiging pantay ang kanyang pagkaluto. So mas maganda isabay natin ang bawang sa unti-unting pag-init ng mantika. Habang umiinit ang ating mantika, huwag po nating titigilang haluin ang ating bawang para pantay po ang kanyang pagkaluto at syempre para pare-pareho po ang kanyang kulay pag ito naluto na. Ayan. So halo-halo lang. So ayan na, medyo paluto na po. Nagiging golden brown na ang ating garlic. Ayan. So maya-maya ay hanguin na po natin. Tansyahin lang natin, wag po nating hanguin ng overcook o medyo maitim, baka hindi rin makain kasi mabilis po pumait pagka ito'y nasubrahan ng pagkaluto. So yung tama lang, yung golden brown lang, tanggalin na natin kaagad at higit sa lahat, tsaka natin palamigin kaagad kasi kahit na ito'y nakatanggal na sa mantika, patuloy pa rin ang kanyang init sa bawang, kaya patuloy rin ang kanyang pagiging crispy pa at maaari rin siyang masunog pagka hindi po natin tansyado ang pagprito nito. Ayan. So ayan, nilagay lang natin sa isang lalagyan na may tissue. So syempre pang ang sala lang yan ng mantika, pero maya tanggalin din natin. Ayan, tinanggal lang natin syempre para lagyan naman natin ng iodized salt, syempre pampalasa. Ayan, lagyan natin ng iodized salt at saka natin i-mix ang ating garlic flakes. So kita naman, dinig naman natin na talaga namang crispy. Ayan, try po natin kung gaano ka crispy. Ayan, napaka crispy po ng ating garlic flakes. Pwede po natin ibuti at ilagay po at ibinta po natin sa merkado, sa online. Ayan, pwede natin ibenta pang negosyo. Ayan, so itong negosyo na to siguradong papatok to mga idol dahil ito ay hinahanap-hanap, lalong-lalo na sa may mga edad, lalong-lalo na sa mga medyo may high blood. Napakaganda nitong nguya-nguyain. Ayan, napakasarap nito gawing chichirya. So ayan, ganyan lang kasimple kadali gumawa ng garlic flakes, homemade garlic flakes na talaga man effective mga idol, talaga namang sureball na masarap. Ayan, sa mga gustong umorder ng ating sukarapsa at ang ating bagnet bagoong, nasa Shopee at Lazada lang po, at mamaya ilagay po natin yung link sa comment section ng Shopee at Lazada para pwede na po kayong umorder. Ayan.